A day in my life as a nanay na vloggerist. So, hello guys! Ito nga pala yung napamili ko, which is gagawa ko ng tinola and also magluluto ng baloni para ihatid sa kapatid ko at yung kalahati nun is yung ulam namin. So, this time, naguhugas muna ako ng mga kalat sa lababo kasi ayoko talaga na nagluluto ako or nag-aasikaso ako ng pagkain tapos ang daming kalat sa lababo. So ako lang ba yung nanay na bago mag-start magluto kailangan sobrang linis talaga ng lababo, like walang hugasin, walang kalat, walang basura na natitira sa paligid. Kasi 'di ba, if ever man na maglilinis ka ng bahay or magluluto ka, parang nakakairita lang tignan na yung sa paligid mo is sobrang dumi. So, ito, natapos na akong magugas ng plato and inaasikaso ko na yung paglilinis ng baloni. And also, isusunod ko na din dyan yung manok. So, hinuhugasan ko talaga yung baloni kasi feeling ko madumi siya. Wala lang. Trip ko lang hugasan siya kasi merong iba na pagka binili siya is diretso luto na. So, ako hindi. Hinuhugasan ko muna siya. And dito sa manok, most likely ng mga nakikita ko, hindi nila nililinis or tinatanggalan ng mga namuong dugo bago nila iprito. Pero ako kasi gusto ko tinatanggal talaga muna yung mga namuong dugo sa manok tapos saka ko siya ipiprito or lulutuin na may sabaw, ganun. Para lang hindi siya nakakadiring tignan. Ako kasi masyado akong maarte pagdating sa pagluluto. So, as much as possible, nililinis ko talaga ng maigi. And ayan, i-drain ko lang siya dito sa strainer. And nilinis ko lang din kasi ayoko talaga ng may kalat na natitira dito sa lababo. So, every time na nagluluto ako, ligpit, ligpit, ligpit. So, once na naasikaso ko na yung lulutuin ko, siya namang pagliligpit ko ngayon ng higaan. And ang kukulit nga ng mga anak ko dyan, may sumasayaw, may talon ng talon. Pero tumahimik din naman sila kasi syempre naka-video, ayaw magalit ang nanay na dragon. So bawal talaga magalit-galit. So ayan, muntik na akong tulungan talaga ng anak kong babae na siya daw magwawalis. Sabi ko hindi pwede kasi ako yung mag-vlog. So ayun na nga, inutusan ko yung panganay kong anak para magsali ng mineral water dun sa pichel na may yelo kasi nauuhaw na ako. And syempre sa sobrang init, kailangan talaga dapat tayo ay mayat mayang umiinom ng tubig. So ayun na nga, mag-aasikaso na ako ng lulutuin. So una munang ginagawa ko is pinabalatan muna yung sayote kasi pag nagbabalat kasi ako ng sayote, gusto ko naka-plastic yung kamay ko. Kasi nga, di ba, yung dagta is parang ang lagkit at ang hirap niyang tanggalin sa kamay. So, ayan, tinanggal ko lang siya. And, ginawa ko dito is gagayatin ko na siya, tatanggalan ko na siya ng mga dapat tanggalin. Katulad yung puti dyan sa sayote. Kasi matigas siya pag niluto siya. So, ayan na nga, nagayat na nga natin ang sayote. Sunod naman natin gagayatin dyan mamaya is yung sibuyas. So, dito is minamadali ko na talaga kasi anong oras na din yan. And kailangan ko nang mahatid din yung kalahati ng ulam dun sa kapatid ko dahil nga kung hindi ninyo na itatanong kaya ako maghahatid ng pagkain at kung saan ko ihahatid is ihahatid ko siya sa uh, yung pagkain niya sa kulungan kasi yes, nakakulong kasi yung kapatid ko. But anyways, dito every time na magbibigay kami ng ulong sa kanya or kami yung maaatasan na magpadala ng pagkain sa kanya, talagang sinasarapan namin. Kasi syempre, iba yung pagkain sa loob at saka iba rin yung pagkain dito sa labas. Iba yung lasa, iba yung dami. So, ayan, dinadamihan na din namin ng asawa ko yung paglalagay ng mga ulam niya, lalong-lalo na yung kanin. So, ayan, every once a week, nagpapadala kami ng pagkain doon. So, ayan, malinis na ang lamesa. So, nagpiprito na ang aking asawa dyan. Siya talaga nagpiprito niyan kasi nga nag-aasikaso pa ako sa loob. Ewan ko kung anong ginagawa ko dyan, nakalimutan ko na. And pagkatapos ka mag-asikaso, hayahay na talaga yung mga anak ko, nakaigasakot yun. So, ayan, minamadali ko na rin talaga pagluto ng baloni.
And since nakaasikaso na yung lulutuin kong tinola, so ayan, inaasikaso na siya para mabilis na din maluto at may hatid ko na din doon. So, ayan, sinasangkot siya lang talaga natin ng maigi kasi nga syempre ayaw natin na maglasang malansa yung lulutuin nating tinola. And ang maganda kasi dito, gusto ko pagka nagluluto yung asawa ko ng tinola, is yung parang humihiwalay na yung laman sa buto. So, ganun yung texture ng tinola namin. Parang konti na lang lulunukin mo na lang. Hindi mo na kailangang kagat-kagatin pa. Diretso lunok na. So, ayan. Natapos na ako magluto ng tinola. Tamang hugas na naman at linis na naman ang mga pinaglutuan. So, unang-una na dyan, yung mga pahirap talaga yung sa kawali. Dahil kung makikita ninyo dito, medyo sinet aside ko muna talaga yung kawali at inuna ko muna yung mga madadaling hugasan. Para sa akin, much better talaga na ibabad muna yung kawali bago hugasan para mabilis na lang siyang tanggalin. And this time, dahil nga medyo nasunog yung pinaglutuan, talaga for the kuskus ang mari nyo. Ayan, pati ilalim. Hanggat maaari nga, kumikintab pa talaga yung kawali eh. So, ayan, hinugasan na natin yung tupperware na paglalagyan ng ulam ng kapatid ko. Kasi nga, doon, hindi naman mahuhugasan ng maigi yan. And gusto ko talaga malinis yung paglalagyan ng pagkain niya. So, once na malinis ko na yung paglagyan na ng pagkain ng kapatid ko, ang gagawin ko na dito is sasalinan ko na ng kanin. So, ang ginawa ko lang dito, hindi ko siya medyo pinuno. Kasi nga, pag puno siya, kailangan isalin mo pa siya sa another Tupperware. So, hassle yun pag nandun ka na, lalo na kung sakto lang yung dala mong Tupperware at may mga lagay pa. So, ayan, hindi ko medyo pinuno. Sinunod ko na rin ang paglalagay ng baloney. And also, isasalin ko na din yung niluto kong tinola para sa kanya. So, ayan. Hinahanda ko na lang dahil anong oras na din to. Dinadagdagan ko na lang din ng sabaw sa mga moment na to. Ayan. Para manyaman talaga mga guys. At pagkatapos ko nga siyang ihanda, magkakape muna ako bago tayo pumunta doon. Thanks for watching!